Welcome to Love Lines. Happy Merry Christmas na! Merry soon! Christmas! Soon! Tara, simba tayo. Anticipated Mass. 9:30. 9:30. Oo, 8 na. Kaya, let's go! Alis na kami! Oops! Madilim eh. May namin candle. Isa kami nila Blaze Junior. Kasi dito inuubok ko, ayan, isinabit ko na sa tenga ko. So this is how it looks like. Isa na lang yung nasa candle na puti. Smile. Ito kahit saan ay maganda ang view mo. Nak, this na yun. Pasko ng pagsilang. Okay, yun ang bilhin. Mamaya ilawan yan. Ayan, dumating na siya. Dumating na yung cameraman. Kala namin wala. Alright. Preparing na. Maya-maya waiting pa din kami kay father kasi delay din yung dating niya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Peter. Magkaroon tayo muna ng sandaling minuto para tayo ay tumahimik natin. Mararamdaman po natin ang presensya ng Diyos. Ito kasi ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan minsan sa ating buhay kapag tayo'y nananahimik. Sa gitna ng kabuluhan ng mundo, sa ingay ng mga tao, hindi na natin magawang manahimik. At na mas nai-influensyahan po tayo ng kagaluhan ng kaingayan sa paligid po natin. Kaya hindi na natin siguro naririnig ang tinig na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. At puros na lang kamutuhan ang ating minsan naririnig. Kaya kung titignan po natin mga kapatid, ay nakakamit. Mga kapatid, bakit po tinatawag na Merry Christmas? Bakit hindi Happy Birthday kay Jesus? Diba? Minsan pag birthday talagang sa kapatid ka, Happy Birthday. Hindi naman sasabihin, Merry Christmas.
may po na pwedeng sabihin na kung bakit Merry Christmas. Ang una, dahil ang Pasko ay higit pa sa kaarawan. Ang Christmas ay hindi lang simpleng pagkumita ng kapanganakan ni Jesus, kundi pagdiriwang ng dakilang misteryo. Ano pang dakilang misteryo? Alam po ba natin? Ang Diyos ay naging tao para sa ating kaligtasan. Kaya mas malalim ang diwa kaysa karaniwang birthday. Ang pagkakatawang tao ni Kristo ay isang kapahayagan ng misteryo ng Diyos para sa sangkatauhan sa kanilang kaligtasan. Ang pangalawa, ang salitang Mary ay may mas malawak na kahulugan. Ang Mary ay nangangahulugan ng puno ng kagalakan, kapayapaan, at pagdiriwang na sama-samang nararanasan. Hindi lang personal na saya, kundi saya ng buong pamayanan at ng buong mundo. Kung ako'y masaya, kayo'y masaya, tayong lahat masaya, yun ang tinatawag ng Mary. Na ibig sabihin, hindi lang kagalakan, kundi nararamdaman po natin ang kapayapaan at ang pagdiriwang ng sama-samang nararanasan dahil lahat tayo ay masaya. Kapag ang isa o dalawa ay hindi masaya, hindi nagiging kumpleto at hindi nagiging makahulugan ang katagang Mary. Masaya po ba tayo? Ay hindi. Masaya ang kagalakan ng bawat isa ay kapahayagan ng kapayapaan. Dahil wala tayong hinihita, wala tayong mga karamdaman, wala tayong mga kaaway. Sino may dito? Ang kaaway, kapag tayo'y nasa kagalakan, nawawala. Hindi namamatay nawawala at nakapalitan ng kapayapaan. Ang pangatlo, ang salitang Merry Christmas ay tradisyon at kasaysayan ng simbahan na mula noong unang panahon ang Pasko ay pinagdiriwang bilang kapistahan. Hindi birthday party. Kaya ang pagbati ay nakatuon sa kagalakan ng kaligtasan, hindi sa edad o personal na selebrasyon. Kapag party kasi, sarili yun. Pero ang Merry Christmas, pangkalahatan. Pero ito yung tinatawag na birthday party. Kundi isang pagtitipon bilang pagkulita sa kagalakan na tulad ng ating Panginoon Kristo na nagdadala sa atin ng kapayapaan at kaligtasan. Ang pang-apat, si Jesus ang regalo, hindi ang may birthday. Sa birthday, ang may kaarawan ang binibigyan ng regalo. Sa Pasko, tayo ang binibigyan ng regalo, si Jesus mismo. Kaya, ang binibigyan diin ay ang pasasalamat at kagalakan, hindi ang pagbati sa Kanya na parang ordinaryong may handaan. Sa madaling sabi, si Kristo ay kaloob ng Diyos sa sangkatauhan bilang regalo. At bilang regalo, ito'y may kahulugan. At ang kahulugan nito ay yung pagpapakita ni Kristo ng kahalagahan ng tao at ang kanilang kaligtasan. At itong regalo ito, hindi man ito nabalot, kundi ito ay regalo ng pag-alay ng kanyang sarili para sa kapayapaan at kaligtasan ng isang katauhan. Ito ang napakagandang regalo na natanggap po natin na sa bawat taon na ating pinatuliwang ang Kapaskuhan, pagtuloy natin ipinapaalala ng Diyos o ng ating pagdiriwang ang kaloob ng Diyos bilang regalo sa ating lahat.
Eh, sasabihin natin, ano mamamaslo sa atin? Mamamaslo po. Parang ang ating tradisyon ay nakikita lang sa tinatawag na material. Kung hindi na yung blessing. Sa mensahe ng Pasko, ang mensahe ng Pasko ay kapayapaan sa lupa, kalooban ng Diyos sa mga tao. Kaya, ang Merry Christmas ay paanyaya sa lahat na makibahagi sa saya, sa pag-asa at pagmamahal na dala ng pagsilang ni Kristo. Kaya, tayo umawit ng papuri sa Diyos sa kayaasan sa lupa't kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Sino ba ang kalulugod? Sino ba sa atin ang karapat-dapat? Hindi man tayo kalulugod, hindi man tayo karapat-dapat, pero nandoon pa rin ang pagiging mapagbiyaya, mapagpalay ng Panginoong Diyos na sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating kapabayaan, ang Diyos ay patuloy na lumiligat at tumataguyod sa atin. Yun ang tunay na pagpapakita ng Diyos. Kaya sinasabi ko natin, Merry Christmas, hindi Happy Birthday. Kaya ang Happy Birthday, yun ay personal na selebrasyon. Ang Merry Christmas ay pagdaigdigang kagalakan ng kaligtasan. Kaya sa buong mundo, kagalakan ang siyang namumutawi sa ating bibig at nananahan sa ating kalooban. Dahil inaalala ko natin ang dahilan ng ating kaligtasan, ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, sinasabi na maligayang kaarawan ng Jesus. Hindi sinasabi na maligayang kaarawan ng Jesus, kundi maligayang Pasko sa ating lahat. Dahil ang kanyang pagsilang ay para sa buong sangkatauhan. Kaya ang kapatid itong Christmas Eve na ating ipinagdiriwang ay gabi ng katahimikan at pagkihintay. Kaya kanina, bago ko magbigay ng pagpapahagi, ibig ko muna manahimik ang ating isip at puso para marinig ko natin ang tinig ng Diyos sa kabila ng kabuluhan ingay sa labas, para mas matama po natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Kanina siguro, naghihintay kayo sa akin, Lazy Father, ano tayo ang ating reaksyon. Hindi ko na ipaliwanag kung bakit ako late. Kasi doon ako sa kabila, malayo pa ako pumunta dito. Pero nangangahulugan na hindi ito dinali sa selebrasyon, at dinay sa selebrasyon kung ito dinilan dahil sa traffic sa daanan, sa malayong pinanggalingan. Kaya mga kapatid, habang abala ang marami sa handaan, ilaw at regalo, inaanyayahan tayo ng gabi ito na puminto sandali at magbilang saan ba ipinanganak si Kristo sa ating buhay. Ipinanganak ba si Kristo sa ating buhay sa pamamagitan ng selebrasyon? O ipinanganak ba si Kristo sa ating bukas na puso na hanggang tanggapin siya? Kaya sa unang Pasko, mga kapatid, hindi marangya ang gabi. Walang palasyo, walang ingrating handaan, kundi isang sabsahan. Malamig, tahimik at payak. Dito, ipinanganak ang anak ng Diyos. Ipinapaalala nito sa atin na hindi kailan man naghahanap ang Diyos ng perfectong lugar, kundi ang
ng pusong handang tumangkap. Hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo perfecto sa harapan ng Diyos. Pero hanggat ng Panginoong Diyos, natanggapin siya sa ating puso. Marami po mga kapatid na hindi na nabibigyan ng kahulugan ng tunay na diwa ng Pasko. Mas nabibigyan po natin ang kahalagahan ng ating paghahanda, ang ating abalang pagpili ng magre-regalo, hanggang mga abalang pamamasko. Pero yung diwa ng Panginoong Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo, parang nawawala. Napakaganda po mga kapatid sa ating pagtitipon, sa ating pagkakahanan sa ating sa pamilya, na sinisimulan sa pagtanggap kay Kristo ang pagkakatipon sa harap ng Noche Buena at nananalangin. Nagkagawa pa ba ito ngayon ng bawat Pilipino, pamilyang Pilipino? Hindi na siguro. Dahil kapag nananda na dyan, kanya-kanya ng kain. Siya dito habang kumakain. So nawawala yung diwa ng tunay na Noche Buena inihanda, hindi para sa atin, kundi para sa Panginoon sana, na pinakailangan na sana yun ang pagpapasalamat natin sa biyaya ng nagkaloob sa atin dahil meron tayong pagsasaluhan galing sa biyaya ng Panginoong sa Kristo. Pero hindi na natin siguro nabibigyan ng halaga ang manahimik muna at manalangin bago kumain. Sinasabi natin na family-oriented ng mga Pilipino, pero pagdating sa panahon ng ganitong klaseng kapistahan, para may kanya-kanya ng dapat, may kanya-kanya ng buhay, may kanya-kanya ng pamamaraan. Pero ang tradisyon ay isang pagpapanatili ng pagbukas ng ating puso sa pagtanggap sa Panginoon, maging sa loob ng pamilya, maging sa loob ng tahanan. Kaya, ang Christmas Eve ay isang gabi ng pananampalataya at pagtitiwala. Si Maria at Jose ay walang kasiluhan kung anong mangyayari kinabukasan. Ngunit may tiwala sila sa plano ng Diyos. Sa ating panahon, maaaring punurin ang ating buhay ng tanong at pangamba. Ngunit tinuturing tayo ng Christmas Eve na magtiwala kahit hindi pa malinaw ang lahat. Naway mga kapatid, ang Christmas Eve at ang Kapaskuhan ay maging gabi ng pananahimik, pagpapatawad at pagbubukas ng puso, sapagkat pinili natin patuloy si Kristo kahit na sa pinakamadaling na gabi ay nagtitiwanag ng pag-asa. Sa katagahigan ng gabi, ito ang sumilang ang pag-ibig ng Diyos. At narinig po natin na ilalagay si Jesus sa saksakan at marami ang mga unang bisita ng ating Panginoon Kristo ay ang mga pastol. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang sabsaban sa ngayong moderno panahon, ang banal na Eucharistia. At patuloy ng banal na Eucharistia ay nagpapanyaya para bisitahin tulad ng mga pastol na bumisita sa sabsaban ng Diyos, na kung saan natutuon na himlay ang sanggol na si Jesus. At ito ang Eucharistia sa ngayon na ibinibigay sa atin ng simbahan para patuloy po natin maalala ang pag-alaw ng mga pastol sa sabsaban na ito rin ang ating buhay sa ngayon na dalawin ang Panginoon Kristo sa banal na Eucharistia. Sabi sana Pasko araw-araw.
Nagiging Pasko araw-araw kung tayo ay tumutulong at pinapaundahan natin ang Panginoon sa Kristo sa kanyang paanyaya sa titig na handa niya, inihanda niya para sa ating lahat. Kaya lahat po tayo makapatid sa kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon, madama po natin, hindi lang ang ating sarili, hindi lang ng ating pamilya, ng ating kapitbahay, lahat. Madama po natin ang pag-ibig at naibahagi itong pag-ibig sa ating kapwa. Pinagdala kami ng kandila, pinatay yung ilaw sa pagdating ng sumasampalataya, yung Apostles' Creed, ay sinindihan yung aming mga kandila bago magdasal ng Apostles' Creed. So habang nagdadasal ng Apostles' Creed, nakahawak kaming lahat ng aming sinindihan na kandila. So after nun, saka pinatay yung kandila. Gandang gabi po, Mother. Pala ako sa Milanista po, yung mga taganti, kanalala po, kami po, mga sa Milanista, Nasaan ang drone? Bawal na yung ano ngayon ha. Okay, word for the day. Word for today, ano ba? Jesus is the gift. Kapayapaan, Kapayapaan, manahimik. silence, and Lima yun eh. ano ba yun? Diba? Merry Christmas! Ano yung Merry? Bakit Merry? Kasi masaya. Christmas. Dapat maging Masaya. Masaya. Masaya ikaw, ako, at tayong lahat. Hindi lang kayo. At hindi happy birthday. Kasi si Jesus, hindi siya ang nireregaluhan, kundi siya ang regalo sa atin ng Diyos. Ayun. Ganyan ang ano. So, sa kapayapaan, kagalakan. Hindi Mary. Hindi lang happy. Saan? Saan? Lumilipad-lipad. Ayun o. Ano ba yan? Nandun sa taas. Hindi naman makita, madilim. Camera. Imalay mo kung ano. Nakikita niya? Nakikita tayo. At mabuhay ngayon. Baka naman yung isa. Kahit hindi basta ay magbigayan. Bagong taon ay Magbagong buhay. buhay.
Magsisimba ka bukas? Gaya. Magsisimba. Pareho yung misa ngayon sa kabukas o mayroong iba? Aywan ko lang. Magsisearch nga ako. Magsisimba kayo bukas. Iba naman yung binasa ko. Ano ngayon eh? Ano Lucas. ngayon? Ngayon Christmas Eve eh. Oo, hating Bukas gabi yung ngayon eh. Christmas talaga. Yung misa lang hating May tricycle. May motor! Kotse! Tricycle! May tricycle! Sabi ko motor. Ayan, dilid. Upang makamtan natin ang kasagana. Hindi ako makakanta pag na-electric fanan ako. Pinapawisan. Habang ang mundo'y tahimik, ang araw sumapit, ang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang iyong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Hindi siya birthday celebration, kundi fiesta. Feast ng Merry. Masaya ang lahat, mapayapa ang lahat. Kasi hindi ka magiging merry, hindi magiging kung wala kang joy and peace. Peace! So, ngayon daw ay silence. Tahimik tayong naghintay sa katahimikan ng gabi. Ipinanganak ang ating Panginoon. At tapos, yung lumabas yung hell at isang koro ng mga anghel doon sa mga pastol. So, yan, joy to the Lord, the Lord is God. Peace on earth. Okay, peace. Joy and peace pala. Joy and peace. Yung word for today ako. Ay, sakdam na. Akala ko nagbibideo ko. Last lightan mo. Spatan mo si Erna. Bye-bye! Merry Christmas! Bye-bye! Spatan mo kasi. Ayun oh. Bye-bye. Oh, yan. So, joy, peace, and yan, so joy to the world. Gloria in excelsis Deo. Kaya nakuha ko yung mga message ni Father. Nakuha ko yung reflection niya. Kasi na-offline yung Facebook. Habang na-offline yun, ako naman nagre-record. Oh no. Ganda ng damit ko, kita-kita ako. Wow, kitang-kita ka, dilaw. Tingnan mo na, dilaw oh. Kita ka, lingon. Kaya nga maganda yan ang suot pag gabi. Maganda naman yung damit ko oh. Oo nga. May ano din kasi ito eh, may yellow. Complete color. Okay, so that's all. Have a good day. Merry Christmas. And ayan, Merry Christmas. Walang happy sa New Year. Merry Christmas. Lalamig na ako. Peace be with you. Joy and peace yon. Okay, shout out my super love stars, my subscribers, and to everyone. God bless you all. Thank you for watching. Have a good day. God bless. Don't forget, God loves you. Your God's beautiful creation. Yes! Yes, we're home. Yes, Lord, ito. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.